Isang napaka-importanting update po ang kailangan nating pag-usapan dahil ang buong crypto market ay nakakaranas ng matinding panic selling. Lalo na sa XRP. Ito na siguro ang isa sa pinakamalalang stretch na nakita natin sa loob ng ilang buwan. Sobrang bilis ng mga pangyayari at alam kong marami po sa inyo ang nagtataka kung bakit nag-iba ang ihip ng hangin sa market. Kung titignan natin ang pinakahuling data, si XRP ay kasalukuyang nagtitrade na lang sa halagang $1.10. Isipin po ninyo, bumaba ito ng 7.22% kumpara kahapon. At mas masakit tingnan na mas mababa ito ng 17.3% kumpara sa June opening price nito na nasa $1.33. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming holders ang kinakabahan ngayon. Pero huwag kayong mag-alala dahil isang kilalang analyst ng Crypto Crusaders, si Levi Redfield, ang nagbahagi ng kanyang malalim na pagsusuri tungkol dito. Sinusubaybayan niya ang decline na ito at mayroon po siyang itinuturong partikular na catalyst na siyang nagdadrive o nagdudulot ng dambuhalang pagbaba na galaw na ito. Hindi ito dahil sa pagbagsak na fundamentals. Yan, hindi po ito dahil sa bagsak na fundamentals ng Ripple. At hindi rin ito dahil sa internal issues ng token natin. May mas malalim at mas malawak na dahilan sa labas ng mundo ng crypto na nakakaapekto sa ating lahat ngayon. Kaya pag-uusapan po natin ang pananaw ng analyst na ito para maunawaan natin ang totoong kalagayan ng market. Ayan, simulan po natin sa labanan sa Middle East. Yan, at ang sentiment ng market. Ayon po sa analysis na ibinahagi ni Levi Redfield dito, ang malaking dahilan ng sell-off na ito ay direktang konektado sa lumalalang tensyon at labanan doon sa Middle East. Kamakailan lamang po kasi may naganap na drone strike ang Iran sa airport ng Kuwait, kung saan may naiulat na 63 tao ang nasaktan. Ayan, highlight natin yung part. Enduring 63 people. Ang nakakagulat dito, nangyari po ang attack na ito matapos magpahayag si President Trump na parang malapit na magkaroon ng peace deal sa pagitan po ng United States at ng Iran. Akala ng lahat ay papunta na sa kapayapaan ang sitwasyon, pero ang naging sagot po ng Iran ay kabaligtaran sa inaasahan ng marami. Ayon po sa pahayag ng Iran na binanggit din ng ating analyst, sinabi po nila na malayo pa sila sa pagkakaroon ng kasunduan sa United States. Ang sabi pa raw ng Iran, sinusubukan lang silang laruin ng Amerika. Dahil dito, nagmatigas po ang Iran at sinabing itutuloy nila ang pag-atake sa kanilang mga kalaban sa rehiyon hanggat hindi po ibinibigay ng US ang kanilang mga demands o hiling. Ang biglaang pag-ataking ito ang tuluyang nagpabago sa sentiment ng buong crypto market. Ang tinatawag po nating fear index ay biglang pumasok sa tinatawag na extreme territory. Ipinaliwanag po ng analyst na ang reaksyong ito ng market ay isang direktang sagot ng mga investors sa kung ano ang pwedeng maging epekto ng isang matagalang digmaan sa global economy. Sa aking opinyon, kung iisipin po natin ay napakalaki talaga ng epekto ng geopolitics sa ating mga investments ngayon. Noong una, marami ang nag-aakala na ang mga balitang ganito tungkol sa giyera ay isang distraction lang sa totoong trajectory o direksyon ng XRP. Akala ng marami, dahil digital asset ang crypto, hindi ito maaapektuhan ng mga pisikal na kaguluhan sa kabilang panig ng mundo. Pero nagkamali tayo roon. Napilitan po ang market na mag-adjust dahil kapag may ganitong klaseng kaguluhan, ang unang nawawala sa mga tao ay ang tiwala na mag-risk ng pondo. Para sa akin, ang nangyayaring ito ay isang paalala na ang crypto ay hindi nakabukod sa totoong mundo.
Kapag ang mga tao ay natatakot dahil sa balita ng mga drone strikes at lumalalang gyera, ang natural na reaksyon ng mga malalaking investors at pati na rin ng mga retail traders ay i-withdraw ang kanilang mga pera mula sa mga tinatawag po nating risky assets gaya ng cryptocurrency at i-transfer muna ito sa mga mas ligtas na asset o kaya naman ay i-hold muna ito bilang cash. Kaya naman kahit anong ganda ng balita tungkol sa utility ng XRP, kapag ang buong macro sentiment ay natatakot, sasama at sasama talaga sa pagbagsak ang presyo. Ito po ang realidad na kailangan nating tanggapin bilang mga investors. Para itong isang laro ng domino. Kapag natumba ang unang piraso, nasa aspetong ito ay ang kapayapaan at political stability, sunod-sunod na matutumba ang iba pang sektor. Kasama na ang financial markets. Ang takot ay isang nakakahawang emosyon sa trading. Kapag nakakita ang isang whale na nagbebenta ang kapwa niya whale dahil sa takot sa gyera, gagayahin niya ito para maprotektahan ang kanyang kapital. Kaya naman ang resulta, nakakakita tayo ng ganitong matinding dump na umaabot na sa $1.10. Ayan, check po pala natin ang ating daily chart time frame dito kung saan si XRP ay naglalaro na po sa 1.1013. Ayan, at kitang-kita po natin dito sa ating daily chart time frame na malapit na po siya dito sa ating sunod o nakaabang na major support na 1.0169. Ayan, sobrang lapit na po niya. At nakikita ko po rito na sobrang bearish pa rin. Nananatili pa rin po lang na sobrang bearish or malakas ang ating selling pressure. Kaya mataas po ang posibilidad na patuloy pa rin ang pagbagsak ni XRP sa ating patungo dito sa ating major support dito sa $1. Ngayon kung i-check naman po natin itong si Bitcoin, ayan, nakakaranas na rin po siya ng patuloy na bearish pressure. At siya po ay naglalaro pa rin sa 61,075.71. At dahil po kasi yan sa ating kasalukuyang major support dito sa 61,324.08. Pero kung yan, nagagawa parang mapipigilan po ng ating major support dito. Pero medyo may parang alanganin din. Kung sakaling mabasag po ang ating current major support na yan, ay sa tingin ko ay dediretso naman po tayo dito sa sunod na major support natin dito na nasa 54,659.01. Ayan. Yan po ang mangyayari kung magkakaroon tayo ng malinis na breakout dito. Kaya kung tinitrade po natin si Bitcoin, ay syempre bantayan po natin ang pagkabasag ng ating mga major support dito. Ayan, balikan na po natin ang ating balita at pag-usapan naman po natin ang tungkol sa macroeconomic logic na ipinapasok ng market. Ayan, tingnan naman natin kung ano ba talaga ang sinusubukang i-price in o kalkulahin ng market sa likod ng pagbagsak na ito. Ipinaliwanag po ng analyst na si Levi Redfield ang economic logic sa likod ng reaksyong ito ng mga investors. Kapag mayroong military escalation o lumalalang gyera sa Middle East, ang unang direktang naapektuhan ay ang presyo ng langis. At ang mas mataas na presyo ng langis ay otomatikong magtutulak sa inflation pataas. Ayan, highlight lamang natin yan. Ang mas mataas na presyo po ng langis ay otomatikong magtutulak sa inflation paitaas sa buong mundo. At kapag mataas po ang inflation, ang Federal Reserve o ang Fed ay haharap sa matinding pressure na magtaas ng interest rate sa halip na mag-cut o magbaba nito. Kapag mataas po ang interest rates, nababawasan ang tinatawag nating liquidity o ang perang umiikot sa mundo. At tandaan natin, ang mas mababang liquidity ay palaging may negatibong epekto sa mga risk assets. Kasama na ang buong mundo ng crypto. Si XRP ay hindi na nag-trade sa mga ganitong kababang level
simula noong nagkaroon po ng flash crash noong buwan ng February. Kaya naman ang kasalukuyang pagbaba ng presyo ay nagpapakita lang na ang market ay nag-a-adjust sa posibilidad na ang conflict na ito sa Middle East ay posibleng humaba pa ng higit sa inaasahan ng lahat nitong mga nakaraang araw. Sa aking opinyon, napakalinaw ng paliwanag ng analyst na ito at sumasang-ayon ako sa kanyang macroeconomic logic. Kapag ang usapin ay tungkol na sa Federal Reserve at interest rates, ang liquidity ang pangunahing biktima rito. Isipin po ninyo, mga kakripto, ang liquidity ay parang dugo ng financial market. Kung walang sapat na supply ng dugo na dumadaloy, manghihina ang buong katawan. Sa aspeto ng trading, kapag ang Fed ay hindi nagbaba ng interest rates, ang mga malalaking institution ay mas pipiliing itago ang kanilang pera sa mga bonds o sa bangko dahil mas malaki ang sigurado nilang kita doon na walang kaakibat na risk. Dahil doon, natutuyo ang pundo na dapat sana ay pumasok sa crypto gaya ni XRP. Ang presyong $1.10 ay isang napakasakit na price level para sa mga nakabili sa itaas, lalo na noong opening ng June na nasa 1.33. Pero kung titignan natin ito sa mas malawak na pananaw, ang market ay ginagawa lamang ang kanyang trabaho na maging efficient. Sinasalamin lang ng presyo ang kasalukuyang takot at ang posibilidad ng mas mahabang giyera. Hanggat hindi po nagkakaroon ng malinaw na solusyon sa pagitan ng Amerika at Iran, ang aspeto ng inflation at interest rates ay mananatiling pabigat sa balikat ni XRP. Kaya naman ang pag-unawa sa macroeconomics ay hindi na pwedeng baliwalain ng sinumang crypto trader ngayon. Dapat nating mapagtanto na ang mga institution na may hawak ng bilyong-bilyong dolyar ay hindi po tumitingin sa short-term hype. Tumitingin po sila sa galaw ng Federal Reserve. Kung nakikita nila na ang inflation ay pwedeng sumipa muli dahil sa mahal na langis, automatic na magbabawas sila ng exposure sa crypto. Ito ang dahilan kung bakit kahit anong subok ng mga buyers na itulak ang XRP paitaas, parang may dambuhalang pader na pumipigil dito dahil sa kakulangan ng pondo o liquidity sa system. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang pagkakataon sa gitna ng pagbagsak ng presyo. Ayan. Sa kabila ng napakatinding bagsak na ito ng presyo, may magandang balita pa rin. Ang analyst natin dito na si Levi Ritfield ay hindi nakikita ang sitwasyon na ito bilang isang purong kalamidad na walang dalang pagkakataon o oportunidad. Sa katunayan, itinuro niya ang kanyang sariling proprietary trading indicator na ayon sa kanya ay nakapag-generate ng mga tumpak na buy at sell signals sa mga mahalagang price levels sa nakalipas na 6 na buwan. Ayon po sa kanyang computation, ang isang trader na nagsimula sa puhunan na $10,000 or $10,000, ayan, at sumunod lamang sa mga signals ng kanyang indicator, ay posibleng halos na triple na ang kanilang pera sa loob ng ganoong panahon. Binigyang din niya na ang mga ganitong klaseng pagbaba ng presyo o mga dips ay kasaysayan ng nagtitrigger ng mga buy signals sa kanyang indicator. Sa kabilang banda naman, kapag ang presyo ay gumalaw na papunta sa mga matitinding resistance zones, doon naman ito naglalabas ng mga sell signals. Kaya para sa kanya, ang mga investors na may lakas ng loob na bumili sa ganitong dip o pagbagsak ay may malaking tsansa pa rin na kumita ng malaki sa hinarap kapag nagsettle na ang takot sa market. Ang sitwasyon ay nananatiling fluid o mabilis pong magbago at habang ang Iran ay nagpapadala ng signal na hindi pa sila malapit sa resolution sa US, ang mga markets naman ay patuloy na nag-a-adjust sa kanilang mga expectations. Ayan, sa aking opinion, dito ako may napakagandang real-world analogy para mas madali nating maunawaan ang sitwasyon. Isipin ninyo na lang ang isang sikat na department store
na biglang nagkasunog sa katabing gusali nito. Dahil po sa takot sa usok at sa gulo sa labas, nagpanik ang mga tao at nagtakbuhan palabas ng store. Dahil walang bumibili, napilitan ang store manager na ibagsak ang presyo ng mga mamahaling sapatos at damit ng higit sa kalahati para lang maibenta ang mga ito. Ang katabing sunog ay walang kinalaman sa kalidad ng mga sapatos at damit sa loob po ng store. Magaganda pa rin ang mga ito, sadyang may kaguluhan lamang sa labas. Ang isang matalinong mamimili o buyer, imbis na tumakbo palayo dahil sa takot, ay sasamantalahin ang pagkakataon na bilhin ang mga mamahaling produkto sa napakamurang halaga. Dahil alam niyang sa oras na maapula ang apoy, babalik sa normal ang lahat at babalik din sa dating mataas na presyo ang mga bilihin. Ganyan na ganyan ang tingin ko kay XRP sa halagang 1.10 ngayon. Ang dahilan ng pagbagsak ay ang kaguluhan po sa Middle East, hindi ang kasiraan ng technology ni Ripple o ang utility ni XRP. Ang utility ay nandoon pa rin. Ang mga partnerships ay nandoon pa rin. Kaya naman, para sa mga may pangmatagalang pananaw, ang ganitong mga dip ay parang isang clearance sale kung saan ang mga matatalinong investors ay tahimik na nag-iipon habang ang iba ay nagpa-panic sell. Siyempre, may risk palagi kapag bumibili ka habang bumabagsak ang presyo. Parang pagsalo ng bumababang kutsilyo kung tawagin ng iba. Pero kung susundin natin ang logic ng ating analyst, ang kasaysayan po ng market ay paulit-ulit na nagpapakita na ang pinakamalalaking kita sa crypto ay nagmumula sa mga panahong puno ng takot ang buong mundo. Kapag ang lahat ay sumisigaw na katapusan na ng mundo, dito madalas nagaganap ang bottom ng market. Hindi natin alam kung ang $1.10 na ba ang mismong pinakailalim. Pero sigurado na mas ligtas bumili sa presyong ito kumpara noong nasa $1.33 tayo ilang araw lang ang nakakalipas. Ayan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa strategy ng pagbabantay sa geopolitical developments. Ayan, highlight lamang po natin ito. Dahil nga mabilis magbago ang mga balita, ang susunod na galaw ni XRP ay malaki ang magiging depensa sa kung paano po magdi-develop ang geopolitical situation na ito sa mga susunod na araw. Kung makakita po tayo ng sinyales na handa nang umupo sa isang peace table ang United States at Iran, asahan po natin ang isang mabilis na recovery o pagbawi ng presyo, hindi lang ng XRP, kundi ng buong crypto market. Pero kung magpapatuloy po ang mga drone strikes at mas lumawak pa ang gulo sa ibang bansa sa Middle East, kailangan nating ihanda ang ating mga sarili sa mas matagalang consolidation o baka mas mababa pang mga price levels. Ngayon, ang aking opinyon, ang pinakamahalagang strategy po na pwede kong ibahagi sa inyo ngayon ay ang pagkakaroon ng emosyonal na control. Napakadaling pindutin ang sell button kapag nakita mong red ang iyong portfolio. Pero bago po ninyo gawin yan, itanong ninyo muna sa inyong sarili. Nagbago ba ang rason kung bakit ko binili sa XRP noong una? Kung ang sagot po ninyo ay hindi, at naniniwala pa rin kayo sa cross-border payment solution na dala ng Ripple, walang dahilan para magpanik. Ang digmaan ay may katapusan. Ang inflation ay may cycle. At ang Federal Reserve ay magbabago rin ng polisiya sa takdang panahon. Ang pananaw ko rito ay maging mapagmatsyag sa mga balita pero huwag hayaan na ang takot ang magpasya sa iyong finance. Ang mga indicators at analysis na ibinahagi ng mga eksperto gaya ni Levi Ritfield ay nagpapakita na ang market ay dynamic. Ito po ay gumagalaw batay sa mga panlabas na pwersa pero palagi itong bumabalik sa kanyang totoong value kapag natapos na ang ingay. Ang $1.10 ay pwedeng maging isang turning point.
Ang kailangan lang natin ngayon ay pasensya at tamang pagpaplano sa ating mga susunod na hakbang. Huwag mag-invest ng perang hindi nyo kayang mawala. At laging tandaan na ang crypto market ay para sa mga may matatag na sikmura. Isang magandang diskarte rin sa mga ganitong panahon ay ang tinatawag po nating dollar cost averaging or DCA. Imbis na ilagay po ninyo ang lahat ng inyong pondo sa isang bagsakan sa $1.10, pwede ninyong hatiin ito sa mas maliit na bahagi. Kung sakali mang bumaba pa ito ng kaunti dahil sa karagdagang masamang balita mula sa Middle East, may bala pa kayo para makabili sa mas mababang halaga. Kung bigla naman itong mag-rebound, kahit papaano ay nakasalo kayo sa $1.10. Ito ang paraan kung paano mag-isip ang mga professional traders. Hindi po sila nanghuhula kung saan ang pinakailalim. Sa halip ay gumagawa sila ng sistema para protektahan ang kanilang sarili sa kahit anong senaryo na ibato ng market. At ayan sa kabuuan, ang tunay na dahilan sa likod ng matinding pagbagsak ng XRP ay ang macroeconomic chain reaction na dulot ng labanan sa Middle East. Ang pag-atake po ng Iran sa Kuwait ay sumira sa pananaw ng isang mabilis na peace deal na nagdulot ng takot sa market. Nagpataas sa presyo ng langis at naglagay ng pressure sa Federal Reserve na panatilihing mataas ang interest rates na siyang umubos sa liquidity ng mga risk assets. Ito ang nagdala kay XRP sa kanyang kasalukuyang presyo ngayon na 1.10. Ayan, 1.09 na ngayon. Ngunit tandaan po natin ang pagsusuri ng ating analyst dito kung saan ay sa bawat matinding pagbaba ay may kaakibat na pagkakataon para sa mga investors na kayang mag-isip ng malamig sa gitna ng mainit na sitwasyon. Ang kalidad ng asset ay hindi po nagbago. Ang external sentiment lang ang naging negatibo. Kaya manatili pong alerto sa mga balita, bantayan ang mga developments sa pagitan ng Amerika at Iran at laging gumamit ng logic sa halip na emosyon sa inyong pagpapasya. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Maraming salamat sa inyong panunood. Maaaring panoorin na rin po ninyo ang recommended na video natin dito.